mapagpalang gabi. Kaya ang kabuhayan, nandito tayo sa kusina. Ito po yung ating niluluto, longganisa po. Ayan, longganisa po yung ating niluluto. Ito po yung ulam namin ngayong gabi. Maliban sa longganisa, meron po tayong sa pang-ulam na ipapares po natin dyan. Ipapakita po sa inyo. Yan po yung ating ipapares doon sa longganisa, itlog. Yan, tatlo po yan. Dahil tatlo lang po kami. Tapos yung longganisa, 6. Yan po yung aming panigabi ngayong araw na to. Tuloy natin ang pagluluto ng longganisa. Bibiyakin natin ito sa gitna para maluto po. Dahil baka ang labas lang ang luto tapos ang loob ilag. Kaya biniyak natin sa gitna. Ano? Dadapin 5 lang yung pwedeng bumoto. Sa akin hindi. Dahil hindi naman sila convicted. Sila naman ay part pa ng Senate. Unless, hanggang 50%. Kapala tayo ng mangga para pandagdag din po sa ano. Kami ako na hugasan po patapos patapos namin kumain. Dahil nakalong sila as judge, pagka-araw, natal sa PDL sila sa galing. Noong Biyernes, pinagutan ng Senador Alan Tito sa pinapakaibaba sa 12 sa halip na 16 ang kailangang boto para makulitig ang isang impeachable officer. Again, to really have a impartial trial or ayusin at tutulak o ano na tell them the truth na dapat 16 to convict o babawasan ba natin ang 6 na senador para maging 12 na lang. Usual, ako and some members, nag-isip kami doon sa 16 to convict. No matter what the base number is, our base number will always be 20. Ang mag-motion dyan, natunay yung base number, either prosecution or defense. Sabi ni House Prosecutor Congressman Terry Doon, 16 votes pa rin ang pinag-ahandaan nilang makuha sa impeachment trial. Talagang pinaghahandaan po namin bilang to convict the Vice President ay nabihangin. So, up to today, pa rin po yung pinaghahandaan po namin nabihang. Nasubukan pa namin kunin ang panig ng defense team ng Bise. Sabi ng prosecution, ang kukontrahin nila ay yung puro magpensya ng paglilitis para lang hintayin sakaling masuspinde ang ilang senador na may sasalang sa paglilitis ng Civilian Bayan. Inilunsad sa isang eskwelahan sa Quezon City ang isang Citizen Watch campaign na layong ipaalam sa publiko ang mga pangyayari sa impeachment court. Naroon ang mga miyembro ng House Prosecution Panel sa June 18 ang Plenary Conference sa Senado at July 6 ang simula ng paglilitis. Jonathan and Please follow and share to my YouTube channel. Paki-like, subscribe. Huwag po kayong magsawa manood ng vlog ko. Suportahan niyo po ang vlog ko. Magandang hapon. Magandang gabi po. Kalayang kabuhayan. Ito, tuloy po natin pagbabalat at kami maya-maya kakain na po.
sa Malitakan. Magandang umaga sa iyo Connie at sa lahat ng nanonood at nakikinig. Attorney, paano rin po napagpasahan na maging bahagi po ng private prosecution panel sa impeachment complaint ni Vice President Duterte? Balikan natin yung ating niluluto, baka masunog. Ito po, may balot po siyang plastic. Tinatanggal po natin sa plastic. Ayan po. Pinipisit po natin dito sa dulo. Ayan, para lumabas po siya. Ayan po. Ayan. Tsaka natin ilalagay po sa kawali. Ayan po. Tapos may isa pa tayo, isa na lang. Bali, 6 na piraso po ito. Anim na piraso po itong lulutuin natin itong ganun siya. Gugupitin natin dito sa dulo. Ayan. Tapos, hawakan natin dito sa dulo rin. Ayan. Pipisilin natin ulit sa dulo paunti-unti para masimot po siya. Ayan. Para masimot, walang maiwan sa plastic. Yan. Pag wala na po sa plastic, natanggal na po natin. Tsaka natin lulublob sa lalagay natin sa kawali. Ayan o. Natira konti. Ayan. Mamaya po, pagkaluto po niyan, lalagay na po natin sa pag naluto na po, at saka natin bigyan para maluto rin po ng gitna kagaya po nito. Ayan, luto po yung gitna. Tuloy natin yung pagbabalat ng mangga dahil yun ay dadagdag natin sa ulam. Senate Majority Head, si Senator Gatchalian, nakatanggap po kami ng notice of pre-trial for filing of pre-trial briefs. I-due po yan today. So malalaman po natin kung magpa-file ng pre-trial brief si Vice President and the Vice Team kung ano ang strategy nila. Baka yun naman nila, yung legal arguments nila, no jurisdiction, one-year boundary, partiality daw, civil justice, walang ultimate facts, confusion institution, yun ang mga legal arguments sa onset. So, abangan po natin kung ano yung nilalagay nila sa pre-trial view. Because in the pre-trial view, ang order po sa notice of pre-trial, submission of pre-trial view, is ilista ng both prosecution at defense ang mga witnesses na na is represent sa trial. The witnesses, the documentary exhibits, the normal court proceedings. Pag walang list of first court, the question is lalagay ba ang Vice President or is just taking to that sir? Kasi yung pre-trial na sa pre-trial notice na hindi po tayo last ang pre-trial. Siguro po sa liderato ng Senado at bilang po ng mga senador na present sa Senado. Ang legal issue na yan is, I'm sorry, could you repeat the questions then? Maaari po ba na maka-apekto po yung kakulangan ng bilang pa rin ng mga senador? Sabayan natin hugasan to para kain namin. Tsaka hugasan to. ng Senado.
para sabay-sabay na po yung hugasan. Good news pa dahil pwede magtuloy-tuloy ang bawas presyo kung matuloy ang kasunduang pangkapayapaan ng Amerika at Iran. Inanunsya ng Prime Minister ng Pakistan na namamagitan sa kanila ang schedule ng demand sa Biyernes, Switzerland. Kabilang sa napagkasunduan ang agad at permanenteng pagigil ng dalawang bansa sa lahat ng operasyong militar kasama ng mga atake sa Lebanon. Mensahe naman ni US President Donald Trump sa mga barko ng mundo, magdayag na at pagpapili na ang langis. Inaatasan ng umano niya ang toll-free na pagbubukas ng Strait of Hormuz at pagtatanggal ng blockade o harang ng Navy ng Amerika. Sabi naman ng Iran State Media na pwesta raw ang Amerika ng umirma sa isang memorandum para wakasan ang giyera sa Middle East kung saan galing ang 90% ng oil supply ng Pilipinas. The adjustment next week would continue to be a downward trend. We are praying that they are and hoping that they will finalize the deal this Friday. It's time for not just for the Philippines, but also for the whole world to breathe a bit of relief, no? Because the conflict that has caused so many problems in our country, all the other countries, looks like it's coming to an end. Pero baka kayo na nga ba tayo ng maluwag matapos ng halos hapon na buwan na sigalot sa pagitan ng Iran at Amerika. Ayon sa Department of Energy, nasa kalahati hanggang isang taon pa ang maaaring kailanganin bago bumalik sa dati ang presyo. Not immediately, probably, kailangan natin ng another 6-12 months. Bago atakihin ng Amerika at Iran, naglalaro lamang sa halos 48 pesos hanggang lampas 70 pesos ang kada litro ng diesel sa Metro Manila. Pero sa pinakahuling datos ng DOE, noong isang linggo, nasa 75 pesos hanggang 97 pesos ang kada litro nito. Joseph Moro, nakatutok 24 oras. Susunod, exclusive. Dahil sa kalookan, arestado. May pagbubugaw sa sarili niyang mga anak. Yung ating pinaglutuan ng longganisa, merong bahaw rito na isasangag ko, hindi para sa amin, para sa alaga kong aso. Dahil may tira-tira pa akong konting mantika, tapos yung dikit-dikit nung longganisa na naiwan rin dito sa kawali, kaya isasangag ko rito, papakain ko sa aso. Kain na tayo, Mi! Kain! Ngayon, amin ko lang itong pagkain ng aso. Ayos ko lang. Mi, kasantok na ako. Bago tayo kumain na. Kakain na po kami. Please follow and share to my YouTube channel. Nagpalang gabi, Parehang Kabuhayan. Go, let's go. Kain na, kain na. Kaya napakahirap tawagin.